Ngayon, eto po si Cielo Magno, tignan niyo po. Ang simple lang ng tanong, ang budget surplus ba at zero debt ay angkop na public finance strategy sa isang lugar na may development needs? Hashtag Asara. Alam mo po si Cielo Magno, ito yung halimbawa na salita kayo ng salita, walang nakakaintindi sa inyo. Yung mga Duterte, simple lang po. Pati po mga paliwanag nila sa bagay-bagay, simple lang. Pinagmamalaki ng Davao City na debt-free sila. Walang utang. Pinagmamalaki ng Davao City na marami silang asset. Marami silang pera. Ang tanong ni Cielo Magno na wala nakakaunawa, yan po bang budget surplus at zero debt ay mga angkop na public finance strategy? Opo. Opo. Nililinlang mo lang kami sa mga palalim. Yan po problema no? May mga tao po na akala nila pag hindi sila naunawaan, lalabas na matalino sila. Dalawa po yung anong tawag diyan? Dalawa po yung school of thought, no? Dalawa po yung philosophy. May nagsasabi po na habang ikaw ay nagsasalita ka ng mga walang nakakaintindi, ang tingin sa'yo, ang tali-talino mo. Pero ang tunay na matalino po, yung naiintindihan ng lahat pinasisimple nila. Yung mga Duterte, dyan ka bilib. No? Kaya mukhang sa tingin ninyo, hindi sila matalino kasi hindi po sila nagsasalita na hindi kayang unawain ng tao. Lahat ng sinasabi nila, dapat naunawaan ng tao. Pinasisimple nila sa mga naunawaan. Yan ba naman mga policy na kung ano-anong gusto mong sabihin, Magno? Ang tanong ko lang, naging mayor ka na ba? Bakit hindi mo yung mga suggestion mo na yan na sinasuggest nyo sa Davao, kayo pong mga dilawan na wala naman pong alam sa paano magpatakbo ng gobyerno, mga profesor pulpul. Alam nyo po, opo, napakatatalino po ng mga profesor. Ang problema po ng mga profesor, ang tatalino nila doon po sa 4 na sulok ng universidad nila. Kaya nga po ang gagaling nyo magsuri. Paano po nyo yan ipapractice? Paano po sa actual yan? Hindi nyo po kayang unawain. Hindi nyo nga malaman kung bakit kinakailangan na may confidential fund. Diba? Hindi nyo maunawaan. Kasi wala po yan sa 4 na sulok ng universidad. Bakit kinakailangan nyo ng confidential fund? Hindi nyo po mauunawaan yan. Marami kayong mga bagay na hindi kayang unawain unless na kayo po ay pumunta sa mga lugar na kung saan yung mga mahihirap naroon, tumira kayo. Bakit hindi nyo na-appreciate si Digong? Kasi yung tinitirahan ninyo, wala namang mga tambay na mga adik pag lumabas kayo sa inyong mga bahay. Hindi naman kayo, sabi nga ni Auntie Claire lumabas ako sa aking bahay, wala naman ako nakita nag-aaway. Pumunta ako sa palengke, wala naman nagsasaksakan. So ibig sabihin, ang ating pong ang lugar ni Auntie Claire ay malayo sa kaguluhan. Malamang ikaw, Cielo Magno, ganun din. Hindi nyo nauunawaan kaya hindi nyo na-appreciate yung mga Duterte kasi hindi nyo naranasan na paglabas ninyo ng bahay o dadaan kayo sa eskinita na may mga nakatambay ng mga adik. Naroon po madadaanan nyo yung kanto na may mga addiksyonis na anytime nanganganib ang buhay nyo. Yan bang itsura mo na yan na Magno? Sa tingin mo pagpasok mo sa eskinita? At hindi ka marunong makisama? Anytime pwede kang pagtripan ng adik. Sa ganda mo na yan. Kaya panay walang katuturan ng mga pinagsasabi nyo sa tao. Akalain ninyo, sa simpleng mamamayan po, tagumpay po yung nawalan ka ng utang. Sa simpleng mamamayan po, pag may natira sa sweldo mo,
Susweldo ka na, may natira pa sa sweldo mo na nakaraan. Tagumpay na po yun. Ganun lang po ang nauunawaan namin. Naintindihan po ninyo? Simple lang. Kung ang Davao City na dating mayroong pong mga tahanan o kampo po ng mga NPA, napakalakas po ng mga rebelde dyan sa lugar na yan. Mataas ang krimen, napababa ang krimen, napaunlad, maraming pumapasok na mga investor sa Davao City. Natutuwa po yung mga tao pag sinabing wala silang utang. Okay. Ikalawa, yung sa surplus, yung laging may pera ang Davao City. Pag may sakuna sa ibang lugar, biglang may bumagyo, biglang bumaha dahil sa mga magnanakaw sa flood control, biglang bumaha sa isang lugar, biglang lumindol. Tanungin nyo kung ano po ang unang city na tumutulong dun sa mga nalindol na baha. Davao City. Bakit po? Dahil mayroong pera, mayroong surplus. May pera po ang Davao City na pwedeng maitulong, hindi lang po mga taga Davao ang natutulungan, pati po yung mga taga ibang lugar. Masama ba yun? Hindi ko alam kung saan nagmumula yung pati yung may surplus yung Davao City, pati yung walang utang ay minamasama. E di pag malaki na lang natin yung mga syudad na mga bayan na sandamakmak ang utang, yun ba ang masaya sa'yo? Mga baliktad ang utak ang puta. Wala nang utang ang Davao, wag daw ipagmalaki yun. E ano pagmamalaki ng taga Davao?